kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala sa tanang umiiral. Tungkayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mo na ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan.
Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayakan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Bumaroon si Jesus sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang iyaon,
ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabango na nasa sisidlang alabastro. At lumapit itong babae sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya ay nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseo na nag-anyaya kay Jesus, sinabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yun, Guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang tao na nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa ay 500 denaryo at ang isa naman 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon ni Jesus ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa nitong babae ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako kinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinakiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran nitong babae ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay
na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinambalas. Saka sinabi ni Jesus sa babae, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan, at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ano po ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo ngayong umaga? May isang Pariseo, Simon ang pangalan. Itong Simon naghanda ng isang napakalaking salo-salo sa kanyang bahay. At dito sa salo-salong ito, kinumbidan niya ang kanyang mga kapwa Pariseo, ang mga eskriba, at mga ibang kaibigan na mayayaman. Ang Pariseyong ito, kinumbidad rin niya ang ating Panginoong Jesus na dumalo sa kainan. Bakit? Para sa kanyang sariling kapakanan. Una, si Jesus ay isang dakilang rabi, isang magaling na guro. At si Jesus, abalang-abala sa maraming gawain. Ngayon, kung nakumbida ni Simon ang Panginoon na dumalo sa kanyang salo-salo, lalabas sa tingin ng mga ibang tao, itong Simon, magaling, nakumbidan niya sa kanyang party ang isang dakilang guro. Ikalawang dakilan, ang ating Panginoong Jesus madalas gumagawa ng mga himala. Ang layunin ni Simon para kumbidahin si Jesus sa salo-salong ito, baka siya ay makagagawa ng mga himala. Masisiyahan ang mga panauhin. Kaya lalabas ang kanyang salo-salo, magiging bongga. Kaya ang dahilan kung bakit kinumbida ni Simon ang Panginoon sa salo-salo ay para sa kanyang sariling kapakanan lamang. Si Jesus naman ang dakilang kung bakit tinanggap niya ang alok ni Simon
na dumalo sa kainan, kahit na si Jesus ay maraming gawain, ang dakilan ng ating Panginoon, baka sa salo-salong ito, makuha niya ang kalooban ni Simon at ng mga ibang Pariseo at mga eskriba. Baka sila magbagong buhay at mailalapit niya sila sa ating Diyos Ama. Yan naman ang layunin ng Panginoon kung bakit tinanggap niya ang alok ni Simon na dumalo sa kainan. Ngayon, may isang babae, ang pangalan Maria Magdalena. Itong Maria Magdalena ay isang public sinner. Ang kanyang ginagawa, umiikot sa buong bayan. At sino mang mayaman na gustong gamitin siya para maaliw, ibinibigay niya ang kanyang sarili sa kanila para aliwin sila sa pamamagitan ng kanyang katawan. At bilang kapalit, tatanggap siya ng malaking halaga ng pera. Yan ang kanyang hanap buhay. Para siya ay mabuhay araw-araw. Sa makatuwid, itong Maria Magdalena, isang taong makasalanan, isang prostitute, isang pukpuk na kilalang-kilala sa buong bayan. Ngayon, itong Maria Magdalena, nang marinig niya ang mga turo ng ating Panginoong Jesus, nalaman niya na ang kanyang buhay ay labag sa kalooban ng Diyos. Mali ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay. Ibig niya ngayong magsisi, humingi ng patawad sa Diyos at magbagong buhay na. Nang malaman po ni Maria Magdalena na ang ating Panginoong Jesus nasa bahay ni Simon, nakikisalo, ang ginawa ni Maria Magdalena, pumasok sa bulwagan, lumapit sa ating Panginoon at humingi ng tawad. Ang tanong ngayon, dito sa dulo ng ating ebanghelyo, bakit ang Panginoon nasiyahan kay Maria Magdalena, natuwa kay Maria Magdalena, nahulog ang loob niya kay Maria Magdalena, at mula noon binahal ng husto si Maria Magdalena. Bakit napalapit ang loob ng Panginoon kay Maria Magdalena? Samantalang ang Panginoong Jesus, lumayo ang kanyang kalooban kay Simon, ang Pariseyong nag-alok sa kanya na dumalo sa kainan.
Bakit naman napalayo ang loob ng ating Panginoon kay Simon? Ang dahilan po, si Maria Magdalena, ibig niyang magsisi, ibig niyang humingi ng tawad sa Diyos, at ibig na niyang magbagong buhay. Kaya para ipakita ang kanyang totoong pagbabagong buhay, lumapit sa Panginoon sa bulwagan, humingi ng patawad. At mula noon, talagang nagbagong buhay na si Maria Magdalena. Iniwasan na niya ang lahat ng pagkakasala. Itinigil na niya ang kanyang hanap buhay bilang isang pukpuk. At yan ang dahilan kung bakit sa dulo ng buhay ni Maria Magdalena, si Maria Magdalena naging Santa Maria Magdalena. Nagsisi siya sa kanyang mga nagawang kasalanan, humingi ng patawad sa Diyos, at talagang nagbagong buhay na. Hindi na sa mula noon nagkasala. Samantalang itong Simon Pariseo, isang makasalanan din. Sa kanyang pagiging mayaman, palalo ang kanyang kalooban. Masungit siya sa kanyang kapwa. Hindi siya marunong umunawa. Lagi siyang maramot sa kapwa. Ayaw niyang magpatawad. Ayaw niyang tumulong sa mga maghihirap. At si Simon, ang laging sinasabi sa kanyang sarili, bakit ako magbabagong buhay? Wala naman akong kasalanan. Ako ay mabait na tao. Kaya si Simon, kahit sa totoo, isang taong makasalanan din, ayaw niyang aminin na siya ay may kasalanan. Lagi niyang iniisip, siya ay tama at wala siyang ginagawang labag sa Diyos. Napakayabang ang kalooban ni Simon, sapagkat ayaw magbagong buhay si Simon at ayaw din aminin na siya ay nagkakasala. Lumayo ang loob ng ating Panginoong Jesus kay Simon. Yan ang dahilan kung bakit napalapit ng gusto ang loob ng Panginoon kay Maria Magdalena, samantalang kay Simon lumayo ang loob ng ating Panginoon. Ano ngayon ang ibig ipaalaala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo? Kung ibig po natin mapalapit ang loob ng Diyos sa atin, aminin natin na tayo ay makasalanan. Humingi tayo ng patawad sa Diyos at magbagong buhay. Kung ginawa natin yan, mapapalapit sa atin ng gusto ang kalooban ng Diyos. Iwasan natin maging palalo, katulad ni Simon na Pariseo. Sa makatuwid, ang ibig ipaalaala sa atin ng Panginoon, kung tayo ay nagsisisi sa ating mga dawang pagkakasala
at nagbabagong buhay na. Bilang pagmamahal natin sa Diyos, mapapalapit sa atin ng gusto ang kalooban ng ating mahal na Diyos, katulad ng nangyari kay Maria Magdalena. Magsitayo po ang lahat. Alam natin na maraming kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Nag-api ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan na naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi ni Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan, at sa halip ay mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway matagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo ang iyong kabutihan ang magpatuloy na maliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mo na dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang pag-aakin na aming inikanda
upang ang mga handog ng bawat isang nagbibigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandakang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kangad mo na siya ay iwastong lubos. Siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait, inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Kuspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Broderick, aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nagimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon
ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito kang gumagabay sa akin. Pag-ibig mong wagas ang kakamtin, walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y iaalay. Panginoon,
Dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban nawa ay pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikaw ay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamakal-makalang krus. Ngayon na ikaw ay niluluwalhati na diyan sa langit, nananalig kami na ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19
at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.